Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong likod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po magkomentuhan na. Mag-umpisa na po tayo. Sila Attorney Baligod po, kasama po ang ating soldiers, mga ex-marine, ang 18 na ex-marines, ay nagpunta na po sa NBI at sila po iimbestigahan doon, mga kababayan. At syempre may tanong po ang media, ang mainstream media, na sinasabing sila raw ba ay nabayaran o binayaran. Ang sagot naman po rito ni Attorney Baligod ay yung nagtanong, yung mga nagsasabi na sila ay binayaran, yun ang tanongin nyo. Yun po ang napakagandang sagot. At syempre po, meron din po sagot ang NBI, mga kababayan. Unahin po natin si Attorney Baligod at ang kasama niya na po ang 18 soldiers o ex-marine. Pakinggan po natin at panuorin. In today's coming here, yung ano na po, initial thoughts lang po, ano po kayo? We are ready to cooperate and provide whatever information they need. But I look at the subpoena and it appears that what NBI wants to know is the background of the 18. So we will provide all the informations. Kasi may sinasabi si Director na 8 daw hindi Marines or 4, no? So we will provide their serial numbers, no? Ang sabi, yung 8 daw ay hindi empleyado ni Saldico. So we will provide their identification cards signed by Saldico na empleyado sila. No? So mamaya kung ano yung mangyayari, i-feed namin sa inyo. Yung 4 daw sir na hindi naman daw po Marines, kundi driver, bodyguard lang po. Hindi, lahat ng 18 na ito, as we said, 16 were former Marines, 2 were former Philippine Army. Sir, Maliwanag naman yun sa affidavit. ready din po mag-file ng separate na salaysay itong 18 kasi yung sa isang affidavit lang po parang kine-question yun eh. Alam nyo, kaya na may tinatawag tayong joint affidavit kasi kung may common knowledge, pwedeng pagsamahin. Diba? Kaya pag makikita nyo, yung unang portion ng affidavit, ang ginagamit naming pronoun doon ay kami. Kasi lahat sila empleyado. Pero pagkadating doon sa mga nag-deliver, nakalagay naman specific doon, kami, tube, etc. So, specific yun. No? Yung 18 ex-Marines today pupunta. Okay. Pupunta na So kayo. yung sinasabi po na correct daw po si Tony Pascual sa inyo po law firm. What are your thoughts on this? Yeah, correct. Because I am their off counsel. No? Ang off counsel, it means kung may mga cases sila that they need some support or help, I help them out. And also, I farm out cases kasi nag-unwind na ako sa law practice ko eh. So I farm out cases to several lawyers. Sir, yung thoughts nyo na lang na may mga tao na nagsasabi na dapat take with a grain of salt yung sinasabi ng people Marines. Pero sa inyong paniwala, you're convinced na totoo yung kanilang mga pahayag? Yes, they don't have anything to profit from accusing people of in high position ng kasinungalingan. No? Isipin mo, ordinaryo lang itong mga sundalo na mamamayan and they are accusing people in the highest places of government. Mahirap yun, di ba? Sir, pero wala namang issue na nabayaran daw itong mga ex-marines, sir. Ako po, yung nagsasabi sa inyo na nabayaran, sila ang tanungin nyo. Yan, yung mga nagsasabi pong nabayaran, yung mga nagsasabi, yun ang tanongin nyo. Sila nga halos ang nadeliveran. Ang tanong, wala bang nakawan? Nakita nyo po ang mainstream media. Wala bang nakawan sa bansa? Wala bang hinahanap na bilyon, trilyon, flood control, 800 plus billion ang hinahanap na wala pong nakitang proyekto? Yan po ang tanong ng taong bayan sa media. Wala po ba? At yung nagsasabi po ng katotohanan, mga kababayan, yung pa yung iniipit, pambihirang buhay ano. Paano ka makakahuli ng malaking isda? May mahuli ka bang malaking isda pagka ganito? Mga kababayan, wala kang mahuhuling isda na malaki, lalong-lalo pa yung mga buhaya, pagka ganito po sistema ng gobyerno. Hindi po ba?
Pakinggan po natin si Ted Filon sa interview po dito po sa NBI, mga kababayan. Kung yan po ay na-serve na, ito na po yun. Obligado silang humarap sa inyo para po sa anong gagawin ng NBI dito. Clarificatory questions muna. Opo, tatanungin po muna natin. Sabi ko nga po, Kapit, yung proseso po natin ganito. Halimbawa po, ikaw, Kapit, nagreklamo ka sa investigador, sa polis. Inireklamo niyo po yung isang tao. Hindi po naman natin kaagad tatawagin yung tao inireklamo. Nagawin po na investigador, tatanungin ka, imbestigahan ka, titingnan po yung mga anggulo na sinasabi mo. At pag napatunayan, kinakailangan tawagin yung tao inireklamo, ay tatawagin po natin. Kaya po kung sinasabi to, liliwanagin po natin na yung pong mga pinangalanan doon sa joint affidavit, hindi po nangangahulugan na hindi namin sila tatawagin. Ang sinasabi lang po namin, sinisimulan po namin yung proseso ng investigasyon sa pagtatanong, paglilinaw doon po sa 18 daghayan ng kanila po mga akusasyon doon sa mga taong nabanggit po sa kanilang joint affidavit. Ay, salamat po sa clarification. Kasi ngayon, mas maganda ito para maintindihan nyo. Ang obligasyon at papel ng NBI, ipapatawag yung mga nag-aakusa para klaruhin yung akusasyon, and then hindi nangangahulugan na hindi na kayo magpapatawag doon sa mga binanggit na mga pangalan na umano'y tumanggap ng either supot, paper bag o maleta. Tama po. Tama po. Ayun, so, okay. Paano po ang inyo pong pagtatanong sa kanila? Sila ba ay kinakailangan may kaharap na mga abogado? At ito ba ay isa-isa? Ito ba ay 18? Kasi nga, medyo sa ibang mga abogado sinasabi parang mahirap yata yung pinagsamang sinumpaang sa resa ng 18. Hindi ba? Go ahead, Well, sir. we will ask them kung kailangan po nilang, sa palagay nila, kailangan samahan ng abogado habang iniimbestiga, gagawin po namin yan. Ibibigay po namin sa kanila yung karapatan po na yun dahil option po nila yan na may presence na abogado pag sila itinatanong. Although, hindi naman po sila suspect or anything, nagka-clarification po tayo. So kung ang choice po nila ay may abogado, papayagan po natin. Kung papayag naman po silang wala, ay okay din naman po yan. Pero yung pagtatanong po namin, ang una po namin hihingin sa 18, kung maaaring magbigay sila ng sarili po nilang salaysay. Base sa kanilang participation at recollection, hindi lamang po doon sa kanila pong sinabi doon sa joint affidavit po. Opo. Sila Attorney Baligod ho ba kasama dito sa nasumpinan ninyo? Kasama po. Kasama Okay. po dahil siya po yung unang nagsalita. Nung naalala niyo po yung press conference, nagsasalita, hindi naman po yung 18. Nakita niyo po mga tambay? Talagang pipilitin po nila yan. Mga kabayan, delay tactics po yata yan. Yan tinatawag yan, di po ba? Mga kabayan, hindi po ba yan yung tinatawag na delay tactics? Hindi po ba matibag? Dito po kay NBI Director, matibag. Mga kabayan, ibang klase po. Nasaan na po ang investigasyon ng Senado? Nasaan na po ang investigasyon ng House of Representatives? Mga kababayan, nakita nyo po, paano tayo makakahuli ng malaki isda niyan, mga kababayan? Bilyon, daang bilyon ang nawawala sa pera ng bayan. Inubos nga 3 taon, inuubos ang pera ng taong bayan. Pero ganitong investigasyon, mga kababayan, ganito lang po. Nakita nyo po? Grabe. Yung 18 at kasama pa yung abogado, kasama pa sila Mike Defensor, mga kabayan, na iniimbestigahan. At ipatatawag din daw po yung mga pinangalanan. Ipatatawag mo diyan yung mga boss nyo. Napakaraming pinangalanan. Mga kababayan, magmula sa Pangulo, sa anak, sa pinsan, at mga gabinete. May pari pa. Meron pang pambansang sundalong kanin. At napakaraming congressman, mga senador, may mga militar, mga dating opisyal. Hindi po ba? Comelec. Aba, pagka po yan isa-isa, aabuti na po yan. Hindi pa po tapos ang termino. Baka
Baka mga kababayan, tapos na ang termino ni Bonget na tinatawag na bangag, hindi pa rin tapos ang investigasyon. Hindi kaya? At makakasuhan kaya? Mga kababayan, makakasuhan kaya sa ganitong proseso? Ganitong proseso po, investigasyon. Imbis na protektahan mo, background check mo sila ngayon. Tapos pipilitin po na magpahayag ng mga kani-kanila pong affidavit, isa-isa, hanggat maaari. Sinabi nga ni attorney, baligod magkakasama sila, lalong-lalo sa delivery. Hindi po ba? Magkakasama grupo, group effort yan ninatawag kasi marami silang dala-dala. Binubuhat yan. Hindi po ba? Kasi kaya gusto nila individual. Kasi nga, mga kababayan, madali nilang gawan ng paraan. Hindi kaya? Madali. At madali po nilang pagtugma-tugmain na hindi nagkakaparehas ang kanilang masalaysay. Hindi po ba? At syempre, hahanapan po nila ng butas yan. Hindi po ba? Lalong-lalo na kung ang sangkot ay matataas na opisyal sa bansa, sa pangunguna ng Malacanang. Ikaw ba naman, kung yung boss mo ang nasa sangkot, hindi mo ba ipagtatanggol ang boss mo? Yun ang boss mo. Yun ang naglagay sa'yo. Boss mo. Di umano. Hindi po ba? Kaya nga po hindi tayo makakakuha ng katarungan hanggang sila ang nakaupo. Malabong malabo po sa sabaw ng puset. Makakuha ka ng katarungan sa mga ninakaw nila sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kasi lahat po halos ngayon, institusyon, ahensya ng gobyerno, mga institusyon ay nagkakaisa. Nagkakaisa na huwag mag-imbestiga at huwag tukuyin ang ulo ng systematic sindikatong korupsyon na ginawa nila di umano. Nagkakasabwatan kasi lahat na deliveran ng mali-malitang pera. Kasama pa ang international ICC di umano. Kaya dito po mga kababayan, ano po ang aasahan ni Juan de la Cruz? Ano po ang aasahan ni Juan de la Cruz? Sa massive at talagang sindikatong korupsyon, pinagplanuhan na korupsyon. Malawakang sabwatang korupsyon di umano. At ngayon po ay gamit na gamit po ang mga ahensya ng gobyerno, institusyon para po ito pagtakpan, ipagtanggol ang bawat sarili nila. At siyempre mga kababayan, ipitin ng ipitin di umano ang mga testigo. Dahil hindi po pwedeng ang mga testigo ay tumbukin yung nasa Malacanang at yung pinsan at yung anak at yung asawa. Hindi po ba? Pero pagdating sa mga Duterte, iba na pong usapin dyan. Kahit nakakulong, credible yan. Poprotektahan yan. Basta testigo yan sa mga Duterte. Kahit nakakulong yan, kahit convicted yan, poprotektahan ng gobyerno yan. Bibigyan ng proteksyon yan. At hindi po kailangan imbestigahan ng NBI yan. Basta mga Duterte ang tinuturo. Hindi na po kailangan i-background check yan. Dahil nakakulong na yan. Convicted na yan. Hindi po ba NBI? Kaya napaghahalata po ngayon ng gobyerno. Dahil mismong gobyerno na ang sangkot sa korupsyon. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, ang Sarsuela. Sarsuela at scripted di umano. Sarsuela na, scripted pa di umano ang nangyayari po
dito po sa sinasabi nilang pag-iimbestiga sa korupsyon na mahigit 3 taon. Daan-daang bilyon, trilyon, ubos ang pera ng taong bayan, pero ganito lang ang makikita mo sa kanilang sinasabing pagsugpo at panagutin ng mga nagnakaw sa bayan hanggang ngayon. Marso na, mga ilang linggo na lang araw, matatapos na pong Marso, wala pa pong nakakasuhan at nakukulong na mga congressman kahit isa. Mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka? Matibag, hindi ka ba nagtataka? Unbelievable. Gaano kaya karami ang pera diyan sa NBI? Di umano. Maraming salamat po mga kababayan. Talaga pong ang pag-asa na lang po natin dito po sa massive at sindikatong korupsyon ay si BP Sara. Dahil hindi po tayo makakita ng ganitong expedition o sinasabing scripted na mga investigasyon pagka po si BP Sara ang presidente. At hindi po ganyan ang mangyayari sa mga testigo. Puprotektahan po yan ng gobyerno. Hindi po iipitin at sisirain pa ang dignidad. Hindi po ba? Never. Samantalang sa panahon po ngayon, nakikita po natin protektado pa ng gobyerno di umano ang mga magnanakaw sa ating bansa. Mga sindikato, mga terorista, di umano. Yan po ang pinoprotektahan ngayon ng gobyerno na tinatawag ng kanyang atin na bangag, di umano. Yan po mga kabayan, at syempre po tuloy-tuloy lang po tayo at ipanalangin po natin ang ating po mga soldiers at ex-marines na talaga pong pilit pong sinisira ang kanilang kredibilidad. Ipanalangin po natin sila na sila po'y maingatan sa kapahamakan. At syempre po, sila po sana ay huwag pong sumuko sa laban. Maraming salamat po sa inyo, ating po mga soldiers. At ang taong bayan ay nasa likod ninyo. At syempre po, sama rin po natin sa ating mga dasal at panalangin ang ating buong sambayanan, ang pamilya Duterte, na tayong lahat din po ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal mga kababayan. At syempre po, doon din po sa ating mga subscribers, thank you po. At sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. At sa mga nagbibigay po ng komento, like and share, thank you po. At sana gusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po sa inyong lahat. At shoutout naman po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Gayat Shena, Jesus Valdepena, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray ng Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, si Jobilin Watanabe ng Japan, si Chidorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Nancy Lumampao. Thank you po sa inyo mga kababayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo pong mapagawa. God bless po sa inyong lahat at syempre po tiis-tiis lang po muna tayo mga kababayan at darating din po ang panahon na sila naman po ang uusigi ng batas mga kababayan. Ingat-ingat po. Bye-bye.